Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay sa 2 Corinto po, chapter 6, verses 14 to 18 at saka chapter 7 verse 1. Babasahin ko po. Ang sabi ko rito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Chapter 7 verse 1. Mga minamahal, diyamang ipinangako sa atin ng mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong mga banal na salita na aming pagsasaluhan sa umagang ito, O God. Salamat sa iyong abang lingkod, Panginoon, na siya mong gagamitin, Panginoon, sa oras na ito upang ipahayag, Panginoon, ng mabuti ang iyong mga salita na nais mong iparating sa bawat isa sa amin sa oras na ito at na upang ito'y maunawaan naming mabuti, O God, at maging kalakasan ng aming buhay espiritual upang patuloy kaming makasunod sa iyo, Panginoon, at ilayo namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa masamang agos ng mundong ito, sa mga tao na gumagawa ng masama, upang kami ay patuloy na magliwanag sa sanlibutan ito, O Diyos, at ikaw ang makita at mahayag sa aming mga buhay. Salamat po at i-guide mo kami, Holy Spirit. Ikaw ang aming dakilang guro at patuloy niyo pong balutin, O God, ng iyong banal na presensya sa lugar na ito. At ikaw lamang aming itinataas, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay sikapin nating mamuhay sa kabanalan na may paggalang sa Diyos. So paano po ba tayo mamuhay na may kabanalan na may paggalang sa Diyos? Pag sinabing sikapin, ito po ay tinatrabaho. Imin po ba tayo doon? Tayo nagsusumikap na makasunod tayo upang mamuhay tayo na may paggalang sa Diyos. Hindi na paglakad natin na may kabanalan. Kasi kung wala tayong kabanalan sa ating buhay, bilang isang tayo ay isang mananampalataya na tayo ay tinawag ng Panginoon, wala pong talagang tunay tayo na pag-ibig at paggalang sa Diyos. Imin po ba tayo doon? Parang tayo sa isang magulang sa laman, pag tayo may mga anak na hindi sumusunod sa atin, makitaan po ba natin yung ating mga anak na sila ay gumagalang sa atin? Di ba po hindi? At ano ang mararamdaman natin kung yung ating mga anak ay laging sumusuway sa atin, hindi tayo sinusunod, hindi tayo nirerespeto? Di ba masakit po sa ating kalooban pag ang mga anak natin ay matitigas ang ulo, sumusuway sa atin at sinasagot pa tayo ng pabalagbag na sagot. Imin po ba? Di ba masakit yun bilang isang magulang dahil hindi tayo nirerespeto ng ating mga anak na sa kabila ng ating pagpapalaki sa kanila na tayo ay nagpupuyat sa gabi nung sila yung mga sanggol pa para sila ay ating pasusuhin, laging tinitingnan natin yung kanilang mga lampin o diaper kung basa o hindi sapagkat papalitan natin sila. Tapos pagdating ng panahon na sila ay malaki na, sila ay sinusuwag na tayo. Di ba masakit sa kalooban iyon pag gano'n ang ating mga anak? Magagalit po tayo. Anong mararamdaman natin? Tayo magagalit, tayo ay mainis. Pero wala tayong magagawa. Sapagkat mga anak pa rin natin sila. Naroon pa rin yung ating pag-unawa. Naroon pa rin yung ating pagmamahal na patuloy nating ipinapadama sa kanila. Sapagkat sila ay laman ng ating laman. Sila ay dugo. Ang dugo na nalatay sa kanila ay dugo rin po natin. Amen po ba tayo doon? Kaya naroon na patuloy natin silang pinagtitiisan, pinagtsatsagaan. Dahil alam natin na
na hindi pa tapos ang buhay, pwede pa silang mabago sa mga mali nilang ginagawa. Kaya nga po dito si Pablo po, sumulat po siya sa mga taga-Korinto, na siya po ay nakiusap dito, na sa mga mananampalataya sa Korinto, bilang tagasunod kay Kristo, kailangan na ingatan nila o maging tayo ang ating mga sarili bilang tayo ay mananampalataya kay Kristo, na kung saan ilayo natin ang ating sarili sa mga tao na namumuhay sa kasamaan, sapagkat tayo nga po ay na kay Kristo na. Sino po ba rito na ang buhay na kay Kristo na? Amen. Kaya nga po ang sabi rito sa verse 1, ang sabi po rito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapariho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Pwede po bang magsama ang dilim at ang liwanag? Pwede po bang magsama? Di ba kayo hindi? Kung paano po ang liwanag ay tinatawag na araw, nakahiwalay siya. At ang dilim ay tinatawag na gabi. Magkahiwalay po sila, di ba po? Kasi hindi sila pwedeng pagsamay. So, ganun din po tayo. Tayo ay mananampalataya na kay Kristo. Bakit kailangan pa po nating makiisa o sumama doon sa mga tao na walang pananampalataya kay Kristo na ang ginagawa po nila ay ang mga kasamaan ng mundong ito? Sabi nga po rito na maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? Pwede ba ikaw ay nasa katwiran sapagkat ikaw ay nasa Panginoon, namumuhay ka sa katwiran ng Diyos, pero ayaw mo namang umiwalay sa mga tao na namumuhay sa kalikuan, na wala namang tunay na relasyon sa Panginoon? Di ba kayo hindi pwedeng magsama iyon? Sapagkat paano tayo magliwanag doon sa mga tao na nasa ating paligid? Paano makikita si Kristo sa buhay natin kung tayo ay nakikiisa at ginagawa din natin yung mga bagay na kanilang ginagawa? Paano tayo maiiba sa kanila na para bagang kapariho din nila tayo? Kung ano yung ginagawa nila, ginagawa din po natin. So dapat po layuan po natin ang mga bagay na ito. Sapagat ang inuutos nga po sa atin, kailangan nating mamuhay sa kabanalan na may paggalang sa Diyos. Kaya kung ginagalang natin ang Diyos at nais natin na sumunod sa Panginoon, kailangan nating lumakad sa kabanalan. Kailangan nating manindigan sa katwiran ng Diyos doon sa salita ng Panginoon na inihasik sa ating mga puso. Dapat doon po tayo manindigan. Pag mayroong mga nagiinom, dapat huwag tayong makikipag-inuman. Kung mayroong mga nagsusugal, hindi dapat tayo nagsusugal. Kung mayroong mga nagsasama-sama diyan na ang pinag-uusapan ay buhay ng iba, dapat hindi na po tayo nakikisama sa mga iyon. Amen po. Dapat makita po sa atin na yung buhay natin ay naiiba sa kanila. Hindi na tayo nakiisa doon sa mali nilang ginagawa. Sapagkat tayo nga po ay mananampalataya na kay Kristo. Ano bang meron si Kristo? Ano ba ang ugali ng ating Panginoon? Ano ba ang ginawa niya na siya'y nabubuhay sa lupa? Di ba siya'y lumakad sa katwiran na pinapalakaran sa kanya ng Ama? At tayo bilang tayo ay tinubos ni Kristo at tayo mga nakakabata niyang kapatid ng ating Panginoon, dapat po kung ano yung nilakaran ni Kristo na siya'y nabubuhay sa lupa, dapat yun din po ang lalakaran ng bawat isa sa atin upang makita ng mga tao ng sanlibutan ito na talagang tayo ay namumuhay na sa kabanalan at may paggalang sa Diyos. Kaya kung tayo po ay gumagawa pa rin ng mga mali sa buhay natin, wala talaga tayong paggalang sa Diyos at wala po talagang, wala pa po talaga si Kristo sa buhay natin. So, kung tayo po ay lumalayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan, ibig sabihin nun, talaga po nga naroon yung paggalang natin sa Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay patuloy nating sinusunod, nilalakaran, iniingatan natin, at sinisikap natin na mamuhay sa kabanalan dahil nga po, nais natin igalang natin ang Diyos sa buhay natin sa araw-araw habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Amen po ba tayo doon? Para po yung ay matabang at maalat na tubig. Di ba hindi naman pwedeng bumukal ang ang maalat na tubig at matabang na tubig sa isang bukal. Di ba hindi sila pwedeng magsama. Magkahiwalay po yung mga yan kung paano po yung tubig na maalat ay naging karagatan siya, tawag sa kanya karagatan.
Yun namang matabang ay tawag ay ilog. Di ba ka po? Ang tawag sa kanya. Kaya hindi po sila pwedeng pagsamahin. At ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verses 6-7, ito po ang sinasabi. Kasi ito ang dapat na maging ugali na makita sa ating pamumuhay bilang tayo ay isang mananampalataya na kay Kristo at tayo ay may paggalang sa Diyos. Mamumuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, may patnubay ng Espiritu Santo, may tunay na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos at pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. So ano ang dapat na makita sa isang tao, sa isang mananampalataya na may paggalang sa Diyos? Namumuhay siya ng malinis. Pag sinabi pong malinis, hindi po tayo nakikisama o nakikiisa doon sa mga tao na gumagawa ng karumihan. Pag sinabi pong karumihan, ito ay mga tao na namumuhay sa kasalanan, sa masamang agos ng mundong ito. Kasi nga po parang ano yan eh, pag halimbawa, merong isang gulok na kamatis, ihalo mo yan sa mga sariwang kamatis. Di ba, hinahawaan na niya yung mga sariwang kamatis at madali silang mabulok sapagkat nahawaan ng bulok na kamatis. So, ganoon din po ang buhay natin. Na pag tayo po ay hindi tayo lumalayo sa mga tao na namumuhay sa sanlibutan ito na sila ay nalulugod na gumagawa ng kasalanan, ng mga bagay na marurumi sa harapan ng Diyos. Mga minsan, ganoon na rin po tayo. Kaya nga sabi ng ibang wika na sabihin mo sa akin kung sino mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka rin. Bakit? Magiging ganun na rin po kasi tayo. Kung magbabarkada ka sa magsasyabo ka na rin. Kung magbabarkada ka sa maglalasing ka na rin. Kung magbabarkada sa mga nagsusugal ka na rin. Kung magbabarkada ka sa mga chismosa, ganun ka na rin. Chismosa ka na rin. So dapat po, lumayo tayo. Kailangan maging malinis ang ating buhay sa araw-araw, sa isip, salita at sa gawa. Sikapin natin. Kaya nga po sabi rito, sikapin na mamuhay sa kabanalan na may paggalang sa Diyos. Ibig sabihin, tatrabahuin po natin na mamuhay tayo na maging malinis sa harapan ng Diyos, na may kaalaman saan? Kaalaman sa salita ng Panginoon. Sapagkat tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, alam natin kung ano ang salita ng Panginoon. At dahil alam natin ang salita ng Panginoon, alam natin kung ano yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na lakaran natin bilang tayo ay isang mananampalataya at may tunay na paggalang sa Diyos. Amen po. Naroon yung ating pagtitiis na kahit naghihirap ka na, halos wala na kayong makain, hindi tayo gagawa ng anumang mga illegal na gawain. Hindi tayo gagawa ng anumang kasamaan na tayo ay manluloko ng ating kapwa, na tayo ay gagawa ng kalukuhan para lamang mayroon tayong maipakain sa ating pamilya. Nagtitiis tayo dahil iginagalang natin ang Diyos. Naroon yung ating pagtitiis na patuloy tayong naninindigan doon sa sentro ng kalooban ng Panginoon na nais niyang palakaran sa atin. So, dahil nais natin igalang ang Diyos, nais natin mamuhay sa kabanalan, marunong po tayong magtiis. Ibig po, hindi tayo gagawa ng anumang kasalanan, anumang mga bagay para makasurvive lamang tayo sa lahat ng ating pangangailangan, maging pangangailangan ng ating mga anak. Amen. Sabi rito, ugali na makita sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ano pa rito? Ang sabi rito, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo. So tayo ay gumagawa ng kabutihan. Kahit ay giniluloko na, ginagawan tayo ng masama, hindi tayo gumaganti. Amen? Ginagawan pa rin natin ng kabutihan. Kasi sabi sa ibang talata ng Biblia, daigin mo ng kabutihan ang masama. So kahit alang-alang sa Panginoon, gagawin natin iyon, manindigan tayo doon. Hindi tayo gaganti, hindi tayo gagawa sa kanila ng masama. Bagamat sila ay gumagawa sa atin ng masama, sapagkat nais natin na ang Diyos ay malugod sa atin dahil iginagalang natin siya. Dapat ang ginagawa natin sa araw-araw, tayo ay patnubay ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga po na tayo ay pinapatnubayan din ng Holy Spirit. At sabay pa, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita. Pag sinabing tapat na pananalita, kung ano yung sinasabi mo, totoo yun. Hindi tayo naluloko, hindi tayo nagsisinungaling. Amen po, hindi tayo gumagawa ng mga
kwento na hindi naman totoo, lalong-lalo na kung yan ay nakakasira yan sa ating kapwa o sa ating mga kapitbahay. Amen? So naroon yung ating katapatan sa ating pananalita. Pag ikaw o kayo tayo nangangako sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, dapat ginagawa po natin yun. Meron tayong isang salita sapagkat tayo ay tapat sa ating pananalita. At ano pa? At kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid, ang siya naming sandatang panlaban at panangga. So ano dapat ang magiging magiging sandata natin at panangga natin? Yung pagiging matuwid. Magiging matuwid saan? Sa lahat ng bagay. Magiging matuwid po tayo sa harapan po ng ating kapwa at higit sa lahat sa harapan ng ating Diyos. Kaya ano man yung mga nangyayari sa paligid natin, ano man yung mga tukso na ilagay na kaaway sa harapan mo, dapat manatili po tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon kung iginagalang po natin ang Diyos. Amen po ba tayo doon? Sapagkat tayo tinawag ng Diyos, sabi niya siya ay banal. So tayo tinawag niya bilang mga anak niya, bilang mananampalataya kay Kristo. At ngayon tayo ay mga anak niya, dapat din po tayong magpakabanal. Anuman ang mga nararanasan natin sa ating buhay, manatili po tayong magpakabanal sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat inuutos po niya sa atin, sikapin nating mamuhay sa kabanalan. Pag sinabing sikapin, talagang naroon yung ating paglakad, naroon lahat, ginagawa natin lahat ng pagtitiis, sinisikap, tinatrabaho po natin ito habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ano man yung mga gawa ng kaaway, palaso ng kaaway na ibinabato niya sa atin, dapat po ang maging sandata natin at ang panlaban natin at panangga natin ang pagiging matuwid. At ang pagiging matuwid ay wag nating labagin ang mga utos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, patuloy tayong manindigan na maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po rito sa verse 15, maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Sabi po rito, maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Maaari bang magkasundo? Di ba hindi? Sapagkat ang diablo, ang gusto niya, pawang kasamaan ang ginagawa. Pero si Kristo, kabanalan, ang pagiging matuwid, ang pagiging mabuti, ang pag-ibig, ang makikita natin sa Kanya. So, hindi pwedeng magsama ang dalawa. So, ganun din po tayo, bilang tayo ay tinawag ng Diyos at tayo ay mananampalataya na kay Kristo, hindi po tayo pwedeng makihalubilo o makiisa sa mga ginagawa ng mga gawa ng kadiliman. Layuan po natin sila. Umiwas po tayo sa kanila sapagkat pag kung tayo ay hindi lalayo sa kanila, mga minsan maging ganun na rin po tayo. Kung ano yung ginagawa nila, yun na rin po ang ating ginagawa. Amen? Amen. So dapat tayo po yung magliliwanag sa kanilang mga buhay. Kaya hindi po pwedeng, kung paano si Kristo at ang diablo ay hindi pwedeng magkasundo. So gano'n din po dapat ang masama at mabuti na tayo ay naninindigan sa katwiran na Diyos, tayo mananampalataya. So dapat manindigan po tayo doon. At hindi po dapat natin ginagawa yung mga ginagawa ng mga tao na hindi mananampalataya. Dapat hindi makita na kung anong ginagawa nila na ginagawa din natin. Dapat hindi po natin yon ginagawa upang makita sa atin na talagang tayo ay tunay na mananampalataya at may paggalang sa Diyos. Kaya ang sabi rito, o di kaya ng templo, sabi po rito pala, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 6 po, ang sabi po rito hanggang verse 7, namumuhay kami ng malinis, may kaalaman, ay ito na pala, nabasa ko na pala ito kanina. Okay, diretso tayo. Sabi po rito sa 16, o di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan, hindi ba tayo templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So ano ang sabi ng Panginoon? Na tayo yung templo ng Diyos. Sapagat ang Diyos nga po ay hindi na siya nananahan sa templo na gawa ng kamay ng tao, yung mga building. Hindi na po siya doon nananahan. Sana po siya nananahan sa buhay natin dito, sa puso natin. At kung talagang nasa puso natin ang Panginoon at siya yung nananahan sa ating mga buhay, talagang makikita talaga na ng mga tao na nasa ating paligid na ang buhay natin
ay lumalakad sa kabanalan. At lumalakad tayo na kasama natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. Kasi hindi naman tayo sasamahan ng Panginoon ay. Hindi rin tayo sasamahan ng Holy Spirit kung tayo po ay namumuhay tayo sa kalikuan. Sapagkat tayo nga po ay tinawag ng Diyos na magiging bayan niya, magiging anak niya. Noon kasi tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa mga kasalanan mula pa sa ating mga ninuno, mula kay Adan at kay Eva. Kumbaga naputol yung ating relasyon sa Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sa biyaya na pinagkaloob niya sa ating sanggitan ng kanyang anak na si Kristo, na inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, ang sino mang sumampalataya sa kanya at magsisi sa kanyang kasalanan at tanggapin si Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas, yun pong ating relasyon ay muling naibalik sa Ama. Kumbaga yung naputol ay naidugtong muli dahil sa kamatayan ni Kristo. At dahil doon, tayo ay tinawag ng Diyos na kanyang anak o kanyang bayan dahil sa ating pananampalataya sa kanyang anak na si Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po ang Panginoon ngayon, nung siya narito pa sa lupa, kapiling siya ng kanyang mga alagad. Pero sabi niya, kailangan umalis upang apatnubay ay mapasa inyo. At sino iyon? Ang Holy Spirit. At siya ngayon ang nananahan sa piling natin. So, kung ang Holy Spirit ay nasa buhay natin, naroon talaga yung paglakad po natin sa salita ng Panginoon. Kumbaga, naroon yung ating pagsunod sapagkat ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. At i-guide po tayo ng Banal na Espiritu Santo. Bibigyan niya tayo ng pagnanasa, ng kakayanan, ng kapangyarihan upang masunod natin ang paglakad sa kabanalan na may paggalang sa Panginoon. So wag natin sasaktan. Bigyan ng bigati ang Holy Spirit kasi pag tayo ay nakikiayon sa masamang agos ng mundong ito, sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan, ang Holy Spirit ay napipigati. At pag siya po ay napipigati, siya po ay umaalis sa buhay natin. At kahabag-habag ang ating kalagayan pag ang Holy Spirit ay mawala sa ating mga buhay. Kasi wala na pong magkukontrol sa atin, wala nang magpapaalala sa atin, wala nang magkukonsensya sa atin pag tayo merong nagawang kasalanan umali sa ating mga buhay. Kaya tayo po ngayon ay tinawag na niya na kanyang bayan. So isa po nga pagpapala na tayo po ngayon ay tinawag ng Ama na kanyang bayan dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen po. At siya ngayon ay nanahan sa buhay natin sa gitan ng Banal na Espiritu Santo. So, kaya nga po ang sabi rito, di kaya templo ng sa Diyos-Diyosan. Di ba ka, maraming Diyos-Diyosan. Pero pinalaya na po tayo doon sa mga Diyos-Diyosan iyon. Pero sa ibang grupo, marami silang Diyos-Diyosan. At yan po ay, hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga po, tinawag niya tayo ay pinalaya doon, at ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos o bayan na ng Panginoon. Kaya, isang malaking pagpapala na tayo ay tawagin na bayan ng ating Panginoon. Ang kinikilala lang po kasi niyang bayan noon ay ang bansang Israel. Tayo ay mga hintil. Pero dahil nga po sa kamatayan ni Kristo, wala na pong pinagkaiba ang mga hintil at ang mga Hudyo. Amen po? Dahil sa ating pananalig kay Kristo. Kaya sino man nakipagkaisa kay Kristo ay magiging bayan po ng Diyos. At dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, tayong lahat na narito sa iglesyang ito, isa po tayo sa naging bayan ng ating Ama. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ang sabi pa po rito sa verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila. So ano ang sabi? Ano ang paalala ni Pablo? Lumayo kayo sa kanila, sa mga taong iyan. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. So pag nakikita natin na yung mga dati nating kaibigan ay patuloy sa paggawa ng masama at inaakit nila tayo, o yung dati nating mga kasama sa trabaho, o mga mahal natin sa buhay na gumagawa ng mga mali o mga illegal na gawain, na kung saan ito yung masasamang gawain, sabi rito, lumayo tayo sa kanila. Di ba ga? Lumayo tayo sa kanila. Huwag natin silang lapitan, hindi yung didikit-dikit ka pa sa kanila. Bakit? Kasi gusto mo ring tumanggap ng gusto mo ring makiisa sa kanila upang ikaw rin ay makatanggap ng mga, ano man yung mga bagay na kanilang tinatanggap. So, hanggat maaari, lumayo po tayo sa kanila, humiwalay tayo sa kanila, sabi ng
Panginoon. So umiwalay po tayo, layuan po natin yung mga taong iyon na ang ginagawa nila ay pawang kasamaan at hindi makita sa buhay nila na ang paggalang sa ating Panginoon. Sabi rito, iwasan ninyo anumang marumi at tatanggapin ko kayo. So anong sabi rito? Iiwasan natin ang lahat ng marumi. So ano po yung mga maruruming iyon? Basahin po natin ang Marcos chapter 7, 18-23, verses 18-23. Sabi po rito, 50. So ang tinutukoy po dito hindi po yung hindi po yung ang sinasabi rito na marumi na sabi rito, iwasan niyo anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ang sabi po rito sa Marcos 7 verses 18 hanggang po ito, hanggang 20, sabi rito, pati ba naman kayo ay hindi rin makaunawa? Ang pamagat po kasi dito ang nagpaparumi sa tao. Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? So tandaan po natin, ang tinutukoy po dito, hindi po yung mga tinutukoy na maruming pagkain tulad ng mga walang kaliskis o baboy. Hindi po ang tinutukoy dito sapagkat hindi po yan ang nakakarumi sa tao. Kaya sabi rito, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay kanyang idinudumi. So ano ang nakakarumi sa tao na pinapalayo tayo sa lahat ng uri ng marumi? Sinabi sa verse 20, at sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat, verse 21, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, kumatay, mga lunya, mag-inbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ano ang sabi rito? Ang lahat ng sambahin nito ay galing sa puso at dahil sa mga ito nagiging marumi ang tao. So ang tinutukoy po dito na layuan natin ang lahat, ang anumang marumi ay hindi po tinutukoy dito ay ang pagkain, kundi yun pong kasalanan, yung karumihan ng ating mga puso, yun po yung nagpaparumi sa atin. Yung lumalabas sa ating mga bibig, kasi kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, yun yung kalagayan ng ating puso. So, pag gusto mong mahuli ang kalagayan ng puso ng isang tao, pakainin mo siya at magkwentuhan kayong dalawa. Mamaya lalabas na sa kanyang bibig kung ano yung laman ng kanyang puso. Kung ang puso niya ay puro pagrereklamo, ang lalabas sa bibig niya. Kung puro pagkainggit, puro panlalait, paninirang puri, pagmamayabang, puro, sabi rito, puro pandaraya, kahalayan, paninirang puri. Yun po yung nagpaparumi sa tao na inuutos ni Pablo na layuan po natin ang anumang marumi upang tayo ay tanggapin ng ating Panginoon. So dapat hindi na po makita sa bawat isa sa atin itong mga bagay na ito. Amen po? Para tayo ay tanggapin ng Panginoon at patuloy na tayo ay makalakad sa kabanalan at talaga makita sa buhay natin na iginagalang natin ang Diyos. Kasi kung iginagalang po natin ang Diyos, talaga po yung salita ng Panginoon ay talaga po yung susundin po natin yun. Iingatan natin sa puso natin at yun ay ating susundin. Di ba pag mahal natin ang isang tao, yung ating mga magulang, di ba re-respetuhin natin sila dahil sila ay ating iginagalang. So ganun din po ang Diyos sa buhay natin. Kung sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon sa buhay natin, ay naroon po yung ating paggalang sa Panginoon. Amen po? Kaya kung tayo po ay isang mananampalataya, kailangan i-glorify po natin ang ating Panginoon sa magitan po ng ating mga ginagawa, iniisip at sinasalita. Dapat ang Diyos po ang mahayag sa ating buhay. Amen po?
Mga minamahal, sabi rito, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nagpaparumi sa atin. Sa ating espiritu, sikapin nating mamuhay na may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Dibaga? So ano rito? Sabi rito na yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito na tayo ay iniligtas ng Panginoon, tayo makakasama sa kanyang kaharian, tayo kanyang tatanggapin at kikilalanin niya tayo na kanyang bayan. Sabi rito na alisin natin sa ating sarili ang lahat nagpaparumi sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po, ano yung nagpaparumi sa ating katawan? Yung homosexual, yung immorality, yung mga hindi pa kasal na ginagawa na nila, yung mga ginagawa ng mag-asawa. Yan po ay nagpaparumi po yan sa ating katawan. Amen po. So dapat, kung tayo ay isang mananampalataya at lais nating lumakad sa kabanalan, ingatan po natin ang ating mga katawan na hindi po ito magiging marumi sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos nga po ay nananahan na sa ating katawan. Ang ating katawan ay templo na nga po ng Panginoon sa gitan ng kanyang Holy Spirit. So dahil templo na po ang ating katawan, iingatan po natin ito na huwag itong malagyan ng anumang karumihan sa buhay natin. Amen? Para ang Diyos ay malugod sa bawat isa sa atin. At yung tatanggapin natin kung ano man yung mga pangako niya sa lahat ng gumagalang sa Kanya. Amen po ba tayo doon? At saka, rito, sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, sikapin, trabahuin. Kumbaga, sabi nga na ang pinto papasok sa kaharian ng Diyos ay napakakipot. Ngunit yung pinto na papunta sa kapahamakan, ito'y napakaluwang. Ibig sabihin nun, wala kang sakripisyo na gagawin doon pag gusto mong pumunta doon sa kaparusan. Ngunit pagpasok sa kaharian ng Diyos, talagang tatrabahuin po talaga natin. Naroon na tayo masusugatan, tayo nasasaktan, tayo'y napapahiya. Pero ang mahalaga po, talagang naroon, nagsusumika po tayo na makasunod po tayo sa Panginoon, sa nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin bilang tayo ay kanyang tinawag, pinili, hinirang niya tayo at tayo ay kanyang bayan na ngayon o kanya ng mga anak. Sapagkat siya nga po ay Diyos na banal, so dapat makita sa atin ang kabanalan. Huwag po tayong tumulad sa iba na sabihin natin na tayo mananampalataya pero ang buhay natin wala pa rin pagbabago. So anong pinagkaiba natin sa kadiliman? Di wala. Hindi po makita ang Panginoon sa buhay natin. Di ba ga? Sabi nga rito sa Mateo chapter 15 verses 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Babasahin ko po ha, para mabasa, hindi po sinakopya lahat ay. Para talaga ang Panginoon ay magliwanag sa buhay natin. So ito ang dapat na makita sa atin. Tayo talaga yung magliliwanag sa mga tao na nasa ating paligid. So pagsikapan po natin, tinatrabahuin talaga natin. Makikiisa po tayo. Hindi yung kung kailan lang natin gusto at saka natin susundin ang Panginoon. Mateo 15 verses 14 to 16. Ang sabi po rito, saan? Hindi yata, mali. Ang sabi po rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Parang, page 5 pala yun. Ito, namali ako ng mabasa, sorry. Yun. Sabi rito, Mateo 5, 14 to 16. Sabi po rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol at hindi maitatago. So ang kalagayan po natin bilang isang mananampalataya ay katulad sa isang lungsod na sa itaas ng burol. So ibig sabihin nun, tayo ay tinitingala, tayo ay tinitingnan ng mga tao na nasa ating paligid. Kumbaga tayo kitang-kita po tayo. At ang sabi po rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay niya sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay niya yun sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat
ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. So tandaan natin mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya, katulad tayo sa isang lungsod na nasa itaas ng burol, na tayo ay tinitingala ng mga tao. So dapat makita mo talaga sa atin yung liwanag. Kumbaga yung ating liwanag ay huwag itulad sa isang ilawan na itinago sa ilalim ng isang banga at hindi maliliwanagan ang buong paligid. Diba? Pero pag tayo ay naroon yung ating paglakad sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan na may paggalang sa Diyos, katulad tayo sa isang ilaw na inilagay sa isang mataas na tayo at dahil doon magliliwanag ang buong paligid. So makikita ng mga tao na nasa ating paligid, tunay nga na ang taong ito ay na kay Kristo dahil ang kanyang buhay ay binago ng Panginoon at dahil doon mapapurihan ang ating Panginoon. Ibig po, ang mga taong iyon na magtataka sila bakit dati yan ay ganito yan, maglalasing yan, dati sugaro yan, dati mapagmura yan, dati mapanglait yan, hambog yan, dati ay magnanakaw yan, pero nung siya ay nagiging Kristiyano na isang mananampalataya, siya ay binago na. So makita ng mga tao yung liwanag sa buhay mo at dahil doon, ang mga taong ito ay pwede rin silang maakit para madala sa Panginoon dahil sa iyo na nagliliwanag ka sa kanilang paligid. Amen. At dahil doon, mabigyan natin ng kapurihan ng Ama natin na nasa langit. Sapagat makikita talaga sa buhay natin, naroon yung ating pagsikap na mamuhay sa kabanalan na may paggalang sa ating Ama. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Hallelujah. Yes God, salamat po aming Ama sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, O God. Biyaan niyo po kami, O Lord, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na matanim sa aming mga puso't isipan, O God. Ingatan namin ito, igalang namin ito, Panginoon. At lakaran namin ito habang kami ay nabubuhay sa mundong ito upang samgitan ng aming mga buhay, mapapurihan ka, O God, sa buhay ng bawat isa. At patuloy kaming magliwanag, Panginoon. Patuloy kaming maging asin at ilaw sa sanlibutan ito. Kaya patuloy nang baguhin ang bawat isa sa aming, O God, sapagat, Panginoon, nais naming maranasan, Panginoon, ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Nais naming maging bayan mo, O God, at magiging mga anak mo, aming Ama, pagdating ng iyong pagkaharian dito sa lupa. Salamat po sa lahat ng ito at patuloy namin inangkin yung pag-iingat at protection mo ay patuloy naming maranasan at lalabas din kami sa iglesyang ito na may kagalakan, may kapayapaan na galing sa iyo at anuman pangangailangan ng bawat isa. Salamat po na pinoprovide mo na po ito, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa at lahat ng mga may karamdaman na mga kapatid namin na narito. Salamat na kami ay pinagaling mo na po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa gitan ng iyong mga latay at sugat. Salamat po at patuloy na sa darating uli ng araw ng aming pagsamba, idako mo kami, O God, sa lugar nito, aming Ama. At ikaw lamang aming itinataas, ikaw lamang, O God, ang aming pinaparangalan sa aming mga buhay, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, iisipin at salitain, O God. At i-guide mo kami, Holy Spirit, muli sa loob ng isang linggo. Ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen.